Johnny has it. Johnny will go. Johnny's gone. Ang 1998 PBA season ay isa sa pinakamahalaga at nakakaantig na kabanata sa kasaysayan ng prangkisa ng Ginebra San Miguel. Ito ng malaking pagbabago na tinampukan ng pagpasok sa politika ng living legend na si Robert Jaworski at ang kanyang masakit na pag-alis sa kuponang binuo niya bilang isang pambansang fenomena. Nagsimula ang season na ang koponan ay lumalaban sa ilalim ng pangalang Gordon's Gin Boers noong All-Filipino Cup. Gayunpaman, ang pinakamalaking balita ay hindi nangyari sa court, kundi sa entablado ng politika. Noong March 31, 1998, inanunsyo ni Robert Jaworski ang kanyang leave of absence upang tumakbo sa pagkasenador sa Pilipinas. Sa kanyang pagliban, ang assistant coach na si Rino Salazar ang humalili bilang interim head coach. Bagamat matagumpay na nanalo si Jaworski ng upuan sa Senado, ang kanyang dobleng papel bilang mambabatas at maalamat na playing coach ay nagsimulang magdulot ng tensyon sa loob ng organisasyon. Pagdating ng Commissioner's Cup, ibinalik ng koponan ang kanilang mahal na pangalang Ginebra San Miguel. Sa kabila ng nostalgia, nahirapan ang koponan na makahanap ng consistency. Sa All-Filipino Cup, nagpakita ng gilas ang Boers sa simula, ngunit kinapos sa semifinals at nagtapos na may 7-14 na record. Commissioner's Cup, nagbalik ang import na si Chris King, pero hindi nagawang tulungan ng koponan na madepensahan ang kanilang korona. Nagtapos sila sa nakakadismayang ikapitong pwesto na may 4-7 record. Sa Centennial Cup at Governor's Cup naman na isang espesyal na paligsahan para sa pagdiriwang ng Philippine Centennial, naitala ng Ginebra ang pinakamagandang record sa eliminations, 6-2. Ngunit natalo sa Formula Shell sa isang one-game semifinal playoff. Naging parang revolving door naman ang mga import noong Governor's Cup. Maraming reinforcements ang dumaan sa koponan kabilang ang mga tanyag na pangalan gaya ni Kenny Payne at Rick Bronson. Ngunit ang pabago-bagong roster ay humantong sa ika-6 na pwesto at maagang pagkaka-eliminate. Ang pinaka-importanting sandali ng 1998 season ay nangyari sa labas ng basketball court noong Disyembre. Ang Never Say Die era ay umabot sa isang nakakagulat na pagtatapos ng opisyal na nagbitiw si Senator Robert Jaworski mula sa prangkisa ng La Tondena. Ang pagbibitiw ay nag-ugat sa desisyon ng management na kunin si The Triggerman Alan Caydic bilang assistant playing coach nang hindi kinokonsulta si Jaworski. Sa pakiramdam na siya ay nilagpasan at hindi nirespeto matapos ang 14 years na pamumuno. Pinutol ni Jaworski ang kanyang ugnayan sa koponan na nag-iwan sa mga tagahanga ng pighati at kawalang katiyakan sa kinabukasan ng prangkisa. Sa kabila ng mga kaguluhan, ang 1998 roster ay kinabibilangan ng ilang pinaka-iconic na pangalan sa kasaysayan ng Ginebra. Ang mga higanteng sina Marlo Aquino at Wilmer Ong, ang mga backcourt na sina Bal David, Vince Sison, Pido Harencio at Robert Jaworski Jr., ang mga enforcers na sina Noli Locsin at Terry Saldana. Ang 1998 season ay nananatiling isa sa pinakamalaking what-if sa kasaysayan ng PBA na nagmamarka sa sandaling ang pinakasikat na manlalaro ng liga ay lumipat mula sa bench patungo sa Senado na tuluyang nagbago sa katangian ng Gin Kings.